Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome dito sa ating kwentong ICHA kung saan is nakukuha ko na naman sila para mag-live tayo dito sa Facebook natin, of course. And so, ma'am, una sa lahat, pakilala niyo yung sarili niyo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ako po pala si Michelle and Dolor. Nag-aral po dito sa ICSA. Papasalamat po ako sa mentor ko na naging long patience, na mas naging dedikado ako sa pagkakaroon ng skills, naging confident, knowledge na nagagamit ko na ngayon sa work ko. Pinagpasalamat ko yun na pinursyo ko yung dream ko. Yes. And ikaw, ma? Hi, ako si Sheila Giling. Nagtatrabaho ko ngayon sa bahay for second employer ko na 3 years na ako sa kanila. Yun. Salamat ako kasi natapos ko yung computer secretary ko. Yes. And so, ma'am, bago kayo napunta dito sa Kuwait, kumbaga nung nandoon pa kayo sa Pilipinas, ano yung work natin? Ano yung buhay natin pa? Ako, 2016 ako nakapunta dito, pero nung previous job ko sa Pinas as a sales sa Dev Store sa MOA, tapos hanggang sa yung cousins ko, pinaput na siya sa akin na ako sa store niya, hanggang sa napunta ko sa Kuwait, tapos ilang years na rin hanggang sa sales, hanggang napunta ka ng iba-ibang work at nagagamit mo na ngayon yung pinag-aralan mo. Yun, yung pinagpapasalamat ko na hindi ka lang magpo-focus sa isang bagay. Kung gusto mong, kung may dream ka, i-ano mo lang siya. I-go mo lang siya. Kasi take the risk lang siya. Kasi madaming mangyayari hanggang pero yung goal mo, dun ka mag-focus kasi walang imposible. Hanggang sa di mo namamalayan, na ano mo na siya, meron ka ng certificate. Na-achieve mo na pala yun. Yes, yung certificate, pag nakita mo, wow. Yung pinaghirapan mo is nandyan. Tapos natapos mo na siya. Tapos, nung nakita ko ulit yung parang isa ulit, kung may chance naman din, gusto ko ulit mag-aral para mas maraming knowledge kasi everyday is learning naman eh. Tsaka iba pa rin yung nagle-level up, nag-upgrade ka yan. Parang cellphone lang nag-upgrade na. Yes, so, dapat kung yung cellphone kung may iPhone 16, magkakaroon ng iPhone 17. Yes, oo. Dapat kung ganun siya sa cellphone, dapat tayo din is every in-upgrade natin yung professional growth natin, yung development ng growth natin, di ba? Focus sa isang bagay. Ayun, sa'yo ma'am, bago ka napunta dito sa Kuwait, ano yung buhay natin sa Pilipinas po? Ako, nagtitinda ako sa ano ba yun? Parang karinderya. Ganun. Tapos, ayun, lumalaki kasi yung mga bata. So, hirap sa Pinas, di ba? So, kailangan natin humanap ng paraan para ma-survive natin yung mga responsibilities natin. Ayun na, may tiyahan kasi ako dito for 30 years na. Sabi niya kung gusto ko daw. Dati talaga takot ako eh. Kasi, alam mo naman, marami ka nababalitaan na especially sa bahay nagtatrabaho. So, sabi ko, gusto ko talagang kumita ng mas kasi lumalaki na yung mga bata. May high school, may college na ako. So, nag-decide ako na mag-abroad. Mag-apply dito sa abroad. Sa awa naman ng Diyos, yung first employer ko is stricto, pero at least nakaya na. Noon ko pa gusto ko siya mag-enroll dito, nakita ko na siya habang nag-enroll ako sa Facebook. Gusto ko kahit na may edad na ako, gusto ko siyang matapos man lang ako ba. Kasi parang syempre yung may mga may mga bata tayong inaalagaan na tinuturuan din natin. So, iniisip ko, para ma-apply ko rin naman sa kanila yung natutunan ko, at least hindi naman tayo aanga-anga, di ba? Yes. Hindi naman tayo, yun na nga yung label natin, wag naman hindi naman natin yung ipababa yung sarili natin. Idina-down tayo lalo. So kahit pa paano,
mataas na ka naman, di ba? Yes. Oh, Yes. Kasi iba pa rin yung may ano ka, may skills ka, may knowledge ka, kasi mas maging confident ka kung haharap ka naman sa ibang Kung hindi ka lang tao. nagtrabaho sa bahay, talagang papabilib sila. Parang, kaya ko rin yan, yung nagawa niya. Ganon. Kaya nyo rin. May edad na ako na natapos ko eh. Oh, kaya nga lagi kong sinasabi, hindi siya basihan kung ano yung edad natin, ano yung estado ng buhay natin. As long as meron tayong determinado talaga tayo na makapagtapos ng pag-aaral, makapag-enhance ng skills habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa, posible siya, no? Kasi May magagawa time ka natin. naman. Oo. Time Iba pa rin. management lang talaga ang kailangan. Yung kahit pagod ka na sa trabaho, parang doon yung time na parang gusto mong umabisan kasi mas gusto mo na lang ipahinga. Minsan tayo na-feel natin yung kasi 'di ba trabaho, bahay, tapos mag-aaral ka pa, mahirap, pero pag may dream ka, kayanin mo talaga siya. Kasi nagbabayad ka, parang yung binabayad mo parang kailangan mo rin siyang ano mo. Oo, kasi Sayang kasi, di ba? Oo, manginayang ka. Kasi pinagtrabahuan mo yun, self ano ka eh. Kasi dati, iba yung feeling natin nung tayong pinapaaral ng mga bagulan natin. Kasi hindi Yes. natin iisip yung gastos nila, yung babe. hirap nila. Kasi sa atin, tanggap lang tayo ng tanggap. Yes, ngayon pinaghirapan mo Yung na. ikaw na yung naghihirap para makapagtapos ka ng pag-aaral at the same time, nagpo-provide ka sa responsibility Sarili mo mo. sa Pilipinas. Di Oo, ba? nagsisin ka Sobra. pa, tapos Sa sarili mo kasi natapos mo yung sarili mo. inaano mo pa siya. Hindi ko kalahin Hinahati-hati mo kasi magpapadala ka para sa pag-aaral mo. Alam mo yun, budget mo, sa bahay mo dito, ang daming pagkahati-hatian hanggang sa... At saka meron tayong mga personal expenses na tayo lang talaga yung nakakaalam na kailangan natin para sa sarili natin. And kailangan natin yun i-provide. Tsaka- Kasi yun yung pang ano natin, pang Tsaka motivation yung, pa. ayaw mo yung parang ganun lang yung magiging, yung binibigay mo parang, lagi na lang ganun, parang wala na, oo, nandun tayo na wala natitira sa sarili mo, pero kung meron kang pangarap, parang at least, kung maghanap ka naman ng ibang trabaho, mas lalaki yung sahod mo, mas makakapag, ano ka sa sarili mo, makakapag-save ka kung ano yung, ano mo, tsaka magagamit mo din. Iba pa rin yung talagang inaano mo yung gusto mo. Kumpara yung ano ka lang, ganun ka lang. Oo. Kailangan level up mo yun. Kaya nga, level up mo yung sarili mo. Yes, oo. So, yes, tama. So ngayon kasi tapos na kayo sa pag-aaral, tapos na kayo sa computer secretarial course, and sabi nyo is naging confidence kayo sa sarili ninyo kasi may skills na kayo, may knowledge na kayo sa paggamit ng computer. Kumbaga nag-a-add siya ng confidence sa sarili nyo, nabuboost nyo yung confidence nyo sa sarili nyo. So ano yung mga lessons in life ninyo habang nag-aaral kayo, habang isang OFW kayo na patuloy na, alam mo yun, nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Yung mga lessons in life ninyo na isi-share nyo sa lahat ng mga nanonood sa atin. Alam nyo yung ano, habang nakatutok ka sa computer, tapos iisip mo may exam pa, tapos yung utak mo, wala ka masyadong tulog, kailangan mong masagot yun, kailangan mong pumasa, yun, lalo pag every month yung may exam, yung ganun. Tapos pag-aaralan mo pa sa bahay pagkatapos ng work mo, kasi magre-review ka, pagkapasok mo, yung antok na antok ka, tapos kailangan mong masagot yun, tapos minsan yung wala kang experience na nag-aral ka, tapos may isip mo, parang di mo kaya, hanggang sa, kailangan talaga mag-ano ka lang, review, hanggang, yun, kaya mo pala. Sa'yo ma. Lesson in life, like, Na isi-share mo sa kanila yung parang natutunan mo habang nag-aaral ka at the same time nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa. Kasi minsan naiisip kasi natin minsan na ay hindi pala siya ganun kadali na mag-aral. Kasi ang daming mga trials, ang daming hindi lang siya sa pag-aaral natin, 'di ba? Kasi minsan may mga problema na galing sa Pilipinas dumadating, 'di ba? So paano niyo siya na-overcome yung mga bagay na 'yon? time management lang din. Siyempre, kailangan mo talagang matuto kung paano i-divide lahat. Kasi nag-work ka eh. Tapos, all around ka pa sa bahay. May inaalagaan ka pa. So, time management lang talaga ang kailangan. Focus kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung di ka mag-focus, ikaw din, sarili mo mahirapan ka rin. Akala ko nga, alam mo, sa totoo lang, akala ko, hindi ako matututo kasi may edad na kasi ako eh. Wala akong, way back 1994 yung last na pag-aaral mo. Oo. So how many years na, di ba? So isipin mo, kaya ko bang mag-aaral ulit?
Minsan Kasi naalala ko syempre, rin di ba? Oh, matagal na time na stuck, Hindi di ba? naalala ko rin minsan yung pag nandun na sa computer, hala, paano to? Tapos, kung may mentor ka rin naman talaga na mag-aano sa'yo, aalalay, talagang Salamat ka rin. yung sa mga patience mentor din niya namin. talaga na minsan, pero yung hindi siya nagagalit na, Yes. alam mo yung kasi, tayo yung super, ang hirap ng, ano to yun, ang hirap turuan, pero nandyan siya yung parang, Sobrang niyang patience sa pagtuturo oo, sa inyo. yung, wala ka talaga alam, tapos hanggang sa ganun. Sa mga instructor namin. Sobra silang, alam mo yon yung nakatutok sa iyo na every time na Kailangan ano mo, ka. sino-sino Oo, tatawagin mo, paano po Lahat to. naman sila, lahat ng instructor dito. Kasi pwede mo naman silang tanungin lahat eh. So, ang maganda sa kanila kasi, hindi kanila dinadown, mas lalo kanilang ituturuan na na matuto talaga kasi kailangan mo ng tulong. Yun, nagpapasalamat ako especially sa lahat ng instructor, talaga napaka-patient talaga nila. Sobrang dedicated sila sa amin din. At natuto talaga kami kung paano namin, especially ako, talagang tagal na kung hindi nag-aral. So, yung knowledge mo talaga is mabagal na, kumbaga. Pero at least, proud naman ako kasi natuto ako, natapos ko siya. So, sana sa susunod, makapag-enroll ako ulit. Wow. Yes. Ako pinagpapasalamat ko yung yung nagkaroon dito na. Kasi, parang, example, itaas ka sa trabaho mo, hahanapan ka ng certificate, may papakita ka. Yung talagang, alam mo yun. Na-certified ka na sa pag-upgrade. Oo. Tsaka nagagamit mo, Nag-upgrade ka kasi Oo. nag-level up yung mo. Ito nga, one time tinanong ako ng Bizorg ko, anong pinag-aralan mo sa work mo? So, hindi naman, naman ako sa computer. Tapos, tinatanong-tanong, mga, Kasi hindi yan may iwasan na tatanungin ka. Ano Kasi- yung qualification mo? Ano yung tapos mo? Ano yung skills mo? Di ba? pero sa totoo lang, yung Excel talaga, nagagamit mo siya. Nung una, wala kang alam yung mga, paano, formula yun. Ngayon, nakakatawa, nagagamit mo siya. Yes. Dating wala kang alam. Yes. Tapos ngayon parang na-addict ka na parang gusto mo ulit mag-aral. Yung maiba naman. Yes. Kung sakali. Ayan. So yan, congratulations sa yung dalawa kasi hindi kayo sumuko para matapos niyo yung course niyo. Kasi hindi biro na mag-aral sa sitwasyon natin ngayon na marami tayong pina-priority sa buhay natin, lalo na sa pamilya natin, sa trabaho natin. At the same time, nagagawa pa natin na mag-upgrade ng skills. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante pag tayo is isang OFW na naghahangad pa ng mas magandang future or mas magandang trabaho, mas mag-upgrade pa tayo, magkaroon tayo ng professional growth, professional development. So lastly, ano yung magiging advice niyo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon? Kasi live na live tayo. Tingnan mo nga, hindi ako nakapagpalit ng sapatos ko. Para sa mga nangangarap, mahirap pero masarap. Pagka ka-receive ka na ng certificate, natapos mo yung pinaghirapan mo. Kaya huwag kayong susuko, laban lang, kahit mahirap ang buhay. Yes. Sa mga katulad ko dyan na sa bahay nagtatrabaho na akala mo hindi mo kaya, na akala mo hindi mo siya mapagtatagumpayan. Kaya natin yan. Laban lang. Laban lang. Oras lang ang kailangan natin. Time management lang tayo sa trabaho at sa pag-aaral, makakatapos din tayo. Kung gusto mo talaga yung kung gusto mo yung ginagawa mo at kung determinado ka talaga, matatapos mo at matatapos mo yan. Yes. And so thank you so much, ma'am. Thank you so much sa inyong dalawa and sa pagbigay ng inyong kwento. Maraming salamat sa inyong lahat sa ganitong klaseng institute. Ano siya? 25 years na po sa Yes. So maraming salamat at may ganitong klaseng school dito sa Kuwait. So mga kababayan ko dyan, Yes. mag-aaral na tayo dito sa ICSA. Yes.
Kasi yung goal lang naman talaga namin, yung mission talaga ni ICAC is makapag-provide ng quality of education, lalo na sa mga kababayan natin na gusto pa talaga na mag-level up, makapag-upgrade ng skills, and lalo na kung yung mga kababayan natin na katulad ninyo na sa'yo na kailangan sa trabaho talaga, di ba? Kasi marami naman mga kababayan natin dito na nasa posisyon na pero kailangan pa nila na mag-upgrade ng skills. So, yun yung purpose namin, yung vision namin is para at least magkaroon kami, makatulong kami sa lahat ng mga kababayan natin na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. So, kaya nandito si ICAC, 25 years na siya dito sa Kuwait, and hindi lang siya dito sa Kuwait, nagbibigay kami ng program po, no? And nag-offer ng course. So, international po kasi marami na po tayong mga students sa all over the world. Ayan. So, yun para sa lahat ng mga kababayan natin na gusto din na mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral po, no, makapag-upgrade ng skills. So, pwede kayong mag-message sa aming WhatsApp number +96599302850. Yes, and of course, may pa-token si Ma'am Aisha. Ayan. Thank you so much. God bless po. Ayan. O kasi syempre, thankful kami sa inyo na naging bahagi din kami sa ninyo, sa pagtatapos, sa pag-upgrade ng iyong skills. And of course, nabibigay kayo ng kwento sa lahat ng mga kababayan natin. And, di ba? Kasi, yung pagbibigay kasi natin ng kwento, hindi lang siya para lang sa atin, di ba? Hindi natin alam na kapag, naka-inspire tayo ng ibang tao. Kasi, minsan naiisip nila, ay, buti siya, no? Kasi kahit nasa bahay siya nagtatrabaho, nakapagtapos siya ng pag-aaral. So, kumbaga magiging isang motivation ka sa isang tao na nangangarap din na makapag... Kaya. Yes, Mahirap exactly. Oo. Tama. Oo. Mahirap. Mahirap talaga. Kapag-isip sila, kahit saan-saan ka lang pumunta, kung day off mo, mag-aral ka na lang. Yes, oo, tama. Maganda talaga yan. Kasi magagamit mo siya, hindi naman tayo pang habang buhay. Yun lang yung trabaho na gusto natin. Nangangarap pa rin tayo ng ibang trabaho. Mangarap tayo ng mga... Kasi kaya nga tayo nasa abroad para sa natin goal natin Yes, oo. Ayan, so yun, thank you so much everyone. Kanina pa ako nagpapasalamat sa inyong dalawa. Ayan, hindi na natapos yung papasalamat natin. Ayan, so and of course, sa lahat ng mga viewers natin, sa mga kapwa natin OFW na palaging nagsubaybay dito sa aming kwentong ICAC, which is ito is live na live talaga tayo dito sa ICAC Kuwait office po, no, main branch po, dito sa Malia, Panasonic Tower 8th floor. Ayan, so of course, ayan, so message na kayo sa aming WhatsApp number or kaya mag-comment down below lang po kayo kung na-inspire kayo sa kwento nila. And thank you so much everyone. Hanggang sa muli po dito sa aming kwentong ICAC. Thank you. Ayan, so thank you so much.